Hola everybody! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo na naman ang inyong one and only Mama Mia para sa karugtong ng kwento ni Precious kahapon. Yes, wala po tayong video today as you can see dahil medyo malat po ang ating lalamunan. So from time to time, tumitigil po tayo sa ating recording para umubo, para huminga. So, hassle po ang mag-edit kapag putol-putol yung video. So, I opted na wag na lang munang mag-video at audio na lang muna ang inyong pakinggan ngayon. But rest assured, pareho pa rin naman ang quality ng ating storya. Bago ang lahat, nais ko muna mag-hi at mag-hello sa ating mga suki na lagi naman talagang naka-comment. Oo, pero hello and I love you nga pala sa lahat ng mga nag-subscribe na dito sa ating channel, nag-click na ng notification bell at hindi nagsiskip ng ads. I love you all so much. At eto na ang mga nag-comment, so hindi lahat ay isahang mababasa ha. Hi kay Christina Season, Genevieve Rapols, maraming salamat. Jaime Rodriguez, Jen8864, Florante Bete, maraming salamat. From Garcia Hernandez Bohol, thank you so much sa pagkikinig ninyo. Jeliza Montesar from Bahrain, Colleen Bueno, hindi na raw siya nababati. Ay, nababati kita, hindi lang araw-araw. Hi din kay Zoe Valenzuela, kay Christy Carpentero, maraming salamat. Chrislyn Cabael, Jennifer Lingaza, Jenny Rosales, maraming thank you. Margaret 414, Marvy Montisilio at sa lahat po ng ating mga commentators, maraming salamat sa pagbibigay nyo ng oras, paglalaan nyo ng panahon para makapag-comment at manood o makinig dito sa ating kwento. Wag na nating patagalin dahil alam kong excited na kayo sa part 2 ng kwento ni Precious dito lamang sa Dear Mama Mia. Pagdating ko ng bahay, syempre natulog agad ako. Kinabukasan, dito na lumabas ang aking problema. Umagang-umaga ay nag-almusal ako ng sermon galing sa kuya ko. Very loving ang kuya ko pero napaka-stricto naman. Eto siguro ang rason kung bakit walang tumatagal na girlfriend sa kanya at kung bakit single pa rin siya. Inantay talaga ni kuya na magising ako bago siya umalis papuntang trabaho. Habang kumakain ako ay nagpe-prepare na ang kuya ko papuntang trabaho niya. Isang subo pa lamang ay narinig ko na ang mga salita niya. Anong oras ka nakauwi kagabi, pre? Tumingin ako ng diretsyo kay mami na para bang humahanap ng kakampi. Pero ang mami ko that time ay tahimik lamang. Gabi na kuya kasi nag-practice pa kami para sa variety show at para rin sa laro namin. Tinawagan ko naman si mami at sinabi kong matatagalan ako sa pag-uwi. Yuko ako noon, Mama Mia. Basic yun kasi nakakatakot kapag nakita ng kuya ko ang sugat sa labi ko. Pero Mama Mia, may naisip na akong summary sa utak ko kung paano ako magsisinungaling kung sakali mang mahuli nga ng kuya ko ang mga sugat ko. Mami na naman, sana tumawag ka sa akin para nasundo kita. Nasa labas ako buong gabi. Teka nga, pre, anong nangyari dyan sa braso mo? Patay. Nakita pala niya ang pasa ko. Ano kuya, sa practice, tinamaan lang ng bola ng kasamahan ko. Tignan mo nga kasali rin pati labi ko. Pinatingin ko sa kanya ang labi ko, Mama Mia. Anong nangyari dyan? Mami, alam mo ba to? Tignan mo nga yung mukha ni Prey, oh. Prey, anong nangyari dyan? Bakit hindi mo sinabi yan sa akin kahapon? Tanong ng mami ko. Sabi ko nga, Mi, natamaan lang ng bola. Binigyan naman ako ng first aid kahapon sa school. Ikaw, Prey, hindi ka rin talaga nag-iingat, ano? Kaya tagal-tagal mo nang naglalaro. Ngayon ka pa nagkaganyan? Sabi ni kuya. Accident happened, kuya. Duh. Accident mukha mo? Bigyan mo nga ako ng number ng mga kaibigan mo. Magtatanong ako sa kanila kung totoo ba yung sinasabi mo. Kuya, kahit magtanong ka pa sa kanila,
Si kuya, oh. Nakangiti lang ang mommy ko that time. This time ay hindi na po talaga ako nagpaligoy-ligoy pa at nanghingi na ako ng pagkampi ni mommy sa akin. Kailangan ko pang i-orient ang mga kaibigan ko para naman straight at coincide ang mga sagot namin. Mama Mia, kilala ng mommy at kuya ko ang mga best friend ko dahil open naman sila sa bahay. Pero ayaw naming tumambay sa bahay kasi mababait at anghel kami doon. Hindi kami nakakapagwalwal. Alis na ako, sabi ni kuya sabay beso kay mommy. Frey, send mo sa akin yung number ng friend mo ha, magtatanong ako sa kanila. Oo na kuya. Pagkatapos kong kumain ay dali-dali akong bumalik sa kwarto ko para mag-ready na rin papuntang school. Chinek ko ang cellphone ko para i-orient sana muna ang mga kaibigan ko at baka tumawag sa kanila si kuya. Noong tiningnan ko ang cellphone ko ay ang dami na pong missed calls at text mula sa unregistered number. Walang iba yon kundi galing sa crush ko, kay Sandro. Baby? Basa ko sa unang text na nabuksan ko. Kinilig ako ng very light. Sleep ka na ba, baby? Good night, baby. Siguro natutulog ka na kasi hindi ka na sumasagot. Baby, yung usapan natin ha, hiwalayan mo na yung boyfriend mo. Kung hindi, bugbog sarado talaga yun sa akin. Tsaka ko pa naalala na may boyfriend pala ako, Mama Mia. At nung tingnan ko nga ang dami na rin niyang text at tawag sa akin pero hindi ko talaga yun pinansin. Hindi pa napaprocess ng utak ko yung ginawa niyang pananakit sa akin kahapon. Mama Mia, daddy ko nga at kuya ko ni minsan hindi ako napagbuhatan ng kamay. Pero yung lalaking yon, napaka-easy lang sa kanya. Hindi rin alam ng mga magulang ko na may boyfriend ako kasi hindi pumapayag ang daddy ko lalong-lalo na ang kuya ko na papasok ako sa pagbo-boyfriend hanggat hindi pa ako tapos sa aking pag-aaral. Pagdating ko sa school ay nag-text itong si Sandro. Nakalis ka na sa bahay niyo baby pero hindi ka pa rin nag-text sa akin. Ano? Paano niya nalaman na umalis na ako? Stalker, sabi ko sa kanya. Tumawa siya at sinabing hi baby. Napaka-cringy naman ng baby. Bakit? Baby ka naman talaga. Baby girl ka dati pa. Ngayon baby pa rin pero parang babing napabayaan. Reply niya. Stalker ka talaga. Bakit alam mo na umalis na ako ng bahay? Pinababantayan kita kasi kung ano-ano na namang kalokohan ang gagawin mo. Alam mo, lagot ka talaga sa akin. Hindi ka na makakawala pa sa akin. Send mo sa akin ang schedule mo ng klase mo para alam ko. Bakit? Anong tingin mo? Nakikipagkompetensya ka ba sa daddy ko sa pagiging stricto? Bahala ka nga dyan. Bahala ka rin, hindi mo na ako maluloko. Mag-ingat ka baby, sabi niya. May konting galit pero may kilig rin naman akong naramdaman. Nakakatakot pala na ma-in love itong mga matatanda. Tinitretend ako. Tumawag muna ako sa dalawa kong best friends kasi baka nga tumawag sa kanila si kuya. Inorient ko muna sila kung ano ang dapat nilang isagot kapag nagtanong ang kuya ko. Since hindi po kami pare-pareho ng department, mamaya pa kami magkikitang tatlo. Busy rin kaming lahat dahil last day po yun ng aming mga sports event. Kasi bukas, mag-cheer dance si Jai at si John naman ay volleyball player. Syempre, we support each other. Kapag may laro o may presentation ng isa, nandyan talagang dalawa at nakasuporta. Kinahaponan ay nagkita na kami ni Jai at Jo dun sa boarding house ni Jai. Pray, nag-text yung kuya mo sa akin. Oo eh. Alam ko naman. Okay na yun, Pray. Alam mo naman, diba? Magaling ako dyan. Syempre, coincide yung kwento natin. Okay lang din naman yun. Kasi crush ko rin naman ang kuya mo, kaya masaya din ako na nag-text siya sa akin, sabi ni Jai. Gustong gusto mo naman. Uy, si Sir Sandro nag-text sa akin, sabi ni Jo.
Medyo nakaramdam ako ng konting selos, Mama Mia. Hindi lang pala ako ang tinitext ni Sandro, pati pala yung kaibigan ko. Alam mo, Pray, tanong siya ng tanong sa'yo. Mukhang bet na bet ka ni Sir, ah. Alam mo, mabait yan si Sir, pero feeling ko babaero yan. Kasi kapag pumupunta siya ng office, ang dami-daming nagchichismisan tungkol sa kanya. Matinik daw sa babae ang si Sir Sandro. Nako, ekis na pala ang tito niyo sa akin. Sabi ko nang may paghalong pagbibiro, pero ang totoo, Mama Mia, ay medyo na-discourage at na-disappoint ako ng light kasi babaero pala ang crush ko. Sige na, okay lang naman na gawin nating friend si Sir Sandro kasi mabait na banker. Hindi mag-e-expect ng kung ano-ano. Pray, uuwi ba yung daddy mo this weekend? Shut naman tayo sa weekend kasi may bago tayong bisyo na i-unlock. Sabi ni Jai sabay tawa. Alam mo, nakakatawa talaga ang friendship namin, Mama Mia. Sabay-sabay kaming tatlong nag-a-unlock ng mga bisyo. Palibasa, pare-pareho kaming tatlo na gustong mag-explore sa buhay. Kung ano-anong trip lang ang ginagawa namin, lalo na kapag nasa boarding house kami ni Jai. Yung mga kabaliwan at kalokohan namin, nanonood kami minsan ng mga malalaswang palabas sa CD player ni Jai. Minsan nanonood din kami ng mga scandals, Mama Mia. Pareho po kaming tatlo na wala pang kaalam-alam tungkol sa pakikipagtalik. Yes, Mama Mia. Pariwara man po kaming tignan sa panlabas naming anyo, ay hindi naman po kami mga kaladkaring babae. At para huwag kaming maignorante if ever man dumating na kami sa punto na makikipag-anuhan na kami sa mga boyfriends namin, ay nanonood kami ng mga malalaswang palabas para alam din namin. Kaya ayon, yung mga bibig namin, kapag nagsalita, akala mo nagkamasteral pagdating sa pakikipagtalik. Pero ang totoo, sa palabas lang naman namin nakukuha lahat. Naaalala ko pa yung first time kaming nanood ng malaswang palabas. Para po kaming nanonood ng horror movie dahil yung mga kamay namin ay nakatakip pa talaga sa aming mga mata. Hasin, nagkakahiyaan pa kami lalo na nung nanood kami ng mga scandalous na mga palabas. Para kaming mga baliw kapag kaming tatlo na ang nagkakasama. Habang nag-uusap kami, si Jai naman ay nagluluto ng pansit canton para sa merienda namin. Nung biglang tumawag si Sandro. Kasi hindi ko nireplyan yung mga text niya kaninang umaga pa. Busy kasi ako sa paglalaro, tapos ngayon ay medyo na-discourage na ako. Kahit pa nga siya ang first lips to lips, tang to tang, gums to gums ko. Crush ko siya pero medyo na-discourage ako sa sinabi ni Jo tungkol sa pagiging matinik niya sa babae. Ang dalawang babae ay tinignan nila ang phone ko. Nagtataka sila kung sino ang tumatawag dahil unregistered number yun kasi hindi ko pa na-save ang number ni Sandro. May sino yan? Boyfriend mo ba yan? Huwag mong sagutin na. Kapag talaga sinagot mo, ako ang bubugbog sa'yo. Si Sandro yan. Talaga? Sagutin mo. Sabay nilang sabi. Ayoko. Di ko na siya gusto. Yaan mo siya. Mama Mia, biglang inagaw ni Jo ang cellphone ko at sinagot niya yon ng naka-loudspeaker bago niya ibinigay sa akin. Tapos binigyan niya ng signal si Jai na wag mag-ingay. San ka, baby? Tanong ni Sandro. Yung dalawa ay para pong mga kiti-kiti. Pinipigilan po nila ang kanilang mga tili, kaya naman yung kanilang mga katawan ng galaw sa sobrang kilig nila. Ano bang babing pinagsasabi mo dyan? Sabi ko. Nasaan ka nga? Nasa school. Wag mo nga akong pinaglololoko. Alam kong wala ka na sa school. Mama Mia, nanlaki ang mga mata nung dalawang mga babae. Tapos namutawi sa bibig nila ang mga pagmumura without even a sound. Stalker ka talagang matanda ka, sabi ko at tumawa si Sandro. B, san ka ba? Ang dalawa naman ay
Parang naglalaro ng charade, Mama Mia. Isinusubo nila ang kanilang kamay sa kanilang bibig na ibig sabihin magpapalibre kami ng kain. Magkasama kami ngayon ni na Joe at Jai. Naghahanap kung anong magandang gawin. Mag-iinom na naman kayo. Huwag nga kayong humanap ng maiinuman. Kakain tayo. Huwag kayong mag-inom ng mag-inom. Galit ka ba? Kasi papatayin ko na to. Sabi ko, Mama Mia, dahil biglang tumaas ang boses niya. Ang dalawa naman ay nataranta tapos binibigyan pa ako ng kamao na para bang wag kong patayin dahil masasayang yung libre nila. B, tigilan mo nga ako. Nasaan kayo? Kakain tayo. Mama Mia. Sumabat naman si Jai na nag-a-action sa akin na sabihin ko raw na nasa boarding house niya kami. Nandito kami sa pad ni Jai, nagluluto ng pansit canton. Pwede bang pumunta dyan, B? Magdadala ako ng pagkain o kakain tayo sa labas? Punta ka na lang dito, sir. Kasi nakakapagod magbihis tapos mag-makeup eh. Sabat ni Jai at sumabat din naman si Jo. Sa susunod na tayo kumain sa labas, sir. Para naman sa susunod pwede mo pang makasama itong si Prey. Sige girls, salamat. Anong gusto niyong kainin? Baby, anong gusto mo? Pizza tsaka Jollibee na lang, sir. Biglang sigaw ni Jo. Mama Mia, alam kong umaabuso na ang mga kaibigan ko. Tapos, sinabi pa ni Jo na para raw sa akin ay gusto ko yung KFC. Okay, sige, bibili muna ako tapos pupunta na ako dyan. B, text mo na lang sa akin yung address ha. Bye, baby. Tapos pinatay na niya yung tawag. Kinilig pa silang dalawa dun sa tinawag ni Sandro sa akin na baby. Eto talagang matandang to, nakakahiya sa dalawa kong kaibigan. Alam mo, attitude-less ka rin ha. Hindi ka ba nahihiya kay sir? Sinigaw-sigawan mo lang? Sabi ni Jo. Uy, Prey, alam mo bet na bet ka talaga niya. I can feel it. Kaya for the go na yan. Kahit matanda na yan si tito mo, alam naman natin na lagi tayong mabubusog, di ba? Nako, mamaya kaliskisan natin si sir. Baka kung ano yan ha. Tapos makikisyoso din ako sa office tungkol sa Sandro na yan. Kasi baka naman mapahamak itong si Prey natin. Paano na lang yung beauty niya? Sabi ni Jo. Go! For the Detective Conan ka na. Jo, sagot ko naman. Pero gusto mo ba siya, Prey? I mean, bet mo ba siya? Hindi ba awkward sa'yo na parang tito na natin siya? Yung walang halong char, ha? Diba, sabi mo dati sa amin, yung type mo ay yung mga matatangkad na lalaki tapos yung may maraming tattoo? Tapos aminin natin, medyo masarap din ang datingan ni sir, ha? Kahit na alam ko, mataas yung age gap ninyo. Ilang years nga ang gap ninyo? Hindi naman siguro siya mas matanda masyado, di ba? Kuya pa lang naman ang tingin natin sa kanya. Kuyang gwapo at yummy. Sabi naman ni Jai na halatang kinikilig at hindi na tinapos ang pagluluto ng pansit canton. 11 years raw, sabi niya. Parang 30 na siguro siya. Okay lang naman sa akin. Pero ayoko ng babaero eh. Sagot ko naman. Alam mo, bagay kayong dalawa, Prey. Pareho kayong matangkad. Di ba yun talaga ang gusto mo? Mas matangkad pa sa'yo? Tapos mayaman pa yun. Kasi VIP clients ng office namin eh. Parang contractor ata siya. Ewan ko. Baka engineer. Nakakar pa. Tapos, hindi ka talaga maiinitan kapag kasama mo siya. Kaysa naman pumili ka ng mga lalaking nakamotor, di ba? Alam mo, dun sa mga nakamotor, gaya ng magaling mong jowa, bugbuggerns ka pa talaga. Hiwalayan mo na yun. Alam mo, hindi ako nag-e-expect na ganyan si sir sa'yo. Malambing. Kasi dun sa office kapag dumadating siya, napakaseryoso nun. Formal na formal. Pero ngayon, parang mas malambing pa siya sa'yo.
Parang mas bata kung umakto kaysa sa'yo eh. Mama Mia, ang totoo ay kinikilig naman ako kapag pinag-uusapan namin si Sandro. Meron din naman talagang mga nanliligaw sa akin. Pero sabi nga ng dalawa kong best friend, basic daw na maldita ako tapos boyish. Kaya ayun, yung mga nanliligaw sa akin o nag-aakmang manligaw ay natatakot kapag inaambahan ko na. Kaya isa lang talaga ang nagkalakas loob na manligaw ng medyo matagal-tagal. Tapos, sakto pa talaga na dun ako sa lalaking sadista. Pero mabait si Derek nung una. Sweet din naman siya. Mabait. Kaya lang, sobrang seloso. At kapag nagsiselos, hindi ko alam na ganun pala talaga ang galawan niya. Nananakit. Mama Mia, aaminin ko naman na hindi po ako masyadong inosente pagdating sa mga lalaki. May mga nakaka-make out naman ako, lalo na dun sa bar, pero hanggang dun lang yon. Kapag nanliligaw, ayoko na talaga. Ang gusto ko lang yung landian lang, kasi may standard po ako pagdating sa lalaki. And then, habang nagchichikahan kaming tatlo, ay dumating nga si Sandro. Ako pa talaga ang sumalubong sa kanya sa labas dahil napakarami niyang dalang pagkain. Pagbaba niya ng sasakyan ay ang laki-laki ng kanyang ngiti. Abot sa magkabila niyang tenga. Tapos mas lalo pang naging chinito ang kanyang mga mata dahil sa ngiti na yon. Habang kumakain kami, yung dalawa ko namang kaibigan ay busy sa pag-i-interrogate kay Sandro. Ako na lang ang nahiya sa kanya. Parang mga NBI tong dalawa. Si Sandro naman ay casual na sumasagot tapos ngumingiti at tumitingin sa akin. Ako naman nung mga panahon na yon ay hindi ko siya tinitignan ng maganda at agad ko siyang iniirapan. Mama Mia, yung Sandro pala ay hindi niya po tunay na pangalan. Siyempre, ganun dapat. Huwag nating gamitin ang mga tunay na pangalan dahil nakakatakot kapag na-stalk ng iba. At totoo ngang 30 years old na siya. Single at totoong contractor and engineer. Yun kasi ang sagot niya sa tanong ng dalawa kong makukulit na kaibigan. Nagtanong pa sila ng Facebook ni Sandro pero sabi nito wala raw. Wala raw sa social media. Hindi raw siya mahilig sa ganon. Matanda na nga talaga. Pagkatapos naming kumain, nagchichikahan pa rin sila. Mama Mia, nung mga time na yon ay sila din ang sumasagot ng mga tanong ni Sandro tungkol sa akin. Tawang-tawa ako sa kanilang tatlo dahil natutuwa ako kapag binibiro nila si Sandro. Tapos mas natutuwa ako kapag tumatawa siya dahil ang gwapo-gwapo talaga niya lalo na kapag tumatawa. Mama Mia, ilang sandali pa ay biglang bumulong sa akin si Sandro. Magkatabi kasi kami ng inuupuan. Baby, uwi na tayo. So ayun, pumayag na lang din ako dahil nakakahiya na kasi lagi siyang bumubulong-bulong sa akin. Mahilig siyang mag-PDA sa harap pa talaga ng dalawa kong best friends. Sinabay na lang namin si Jo sa pag-uwi. Inuna niyang hinatid si Jo. Pagkatapos kay Jo, mahaba-haba ang biyahe namin dahil malayo po ang bahay namin mula sa city. B, pagod ka ba ngayon? Medyo. Championship kasi kanina bukas na yung awarding. Kumusta ka? Champion ba yung baby ko? Ping-pong lang at badminton double. Sa ikatlong sports, second lang kami. Wow, congrats B! Sabi niya habang hinawakan ng kamay ko at dinala yun sa kanyang labi at hinalikan. San tayo bukas after ng awarding ninyo? Uuwi. Uuwi kasi si daddy bukas kaya dapat maaga akong umuwi. Sa weekend B, mahirap akong makagala lalo na kapag nasa bahay si daddy. Sabihan mo na lang ako B kapag hindi makakauwi yung daddy mo ha. Samahan mo ko. Alam mo Sandro,
Bakit pa gustong-gusto mong sumasama sa akin? Hindi niya sinagot ang tanong ko, bagkus ay iniba niya yung topic. B, hindi mo pa pala ako nabigyan ng schedule mo. Sige na, bigay mo na sa akin yung schedule mo. Bakit naman, papa ba kita? Alam mo, daig mo pa ang daddy ko, no? Ibibigay mo ba o ihahatid kita ngayon sa mismong bahay ninyo? I-door to door kita sa inyo, sige. Alam mo, manahimik ka dyan, baliw ka talaga. Sige na, send mo na sa akin yung schedule mo. Mama Mia, wala akong nagawa. Dahil nakakatakot naman kung ihatid niya ako sa harap mismo ng bahay namin tapos makarating yun kay kuya at kay daddy. Kaya ayon, nag-type na lang ako sa cellphone ko ng schedule ko at sinend ko sa kanya. Yung lalaki mong walang kwenta, hiniwalayan mo na ba? Hindi pa. Mahal mo ba talaga yun? Bakit ayaw mo makipaghiwalay? Mahirap naman kung hindi ko siya mahal. I-boyfriend ko siya, di ba? Tahimik ka nga dyan, B. Hiwalayan mo na yun. Precious, wag mo akong ginagalit, ha? Hoy, wag mong tinatawag yung pangalan ko, ha? Sabi ko naman sabay tawa. Precious ka naman talaga. Precious ka sa akin, tapos precious naman talaga ang pangalan mo. Alam mo, hindi ko ginagamit yung totoo kong pangalan. Walang tumatawag sa akin ng Precious. Eh di mabuti, ako lang ang tumatawag sa iyo ng Precious. Baby Precious. Yak, nakakadiri ka talaga. Hiwalayan mo na yung lalaking yon. Bibigyan kita hanggang next week. Kung hindi mo pa mahihiwalayan yon, baka hindi mo magustuhan ang susunod kong gagawin. Alam mo, bakit ka ganyan? Bakit parang dinediktahan mo na ang buhay ko, ha? Sabi ko. Alam mo, gusto ko talagang maghiwalay na kayo para maging tayo na. Hindi nga ako papayag na dalawa kami. Baka bugbugin ko yung lalaking yun eh. Ang lakas pa ng loob, nasaktan ka, tapos ayaw mo pang hiwalayan? Mama Mia, hindi ako handa sa sinabi niya. Ano? Maging kami? Kinilig ako ng very, very light. Sure ka ba dyan sa sinasabi mong maging tayo? Pero kung gusto mo, pwede namang dalawa kayo. Diba sabi nga sa kanta, 2 is better than 1? Yun ang theme song natin. Hindi ako nakikipagbiruan, Precious. Basta next week, dapat hiwalay na kayo. Oo na, oo na. Ingay-ingay mo eh. Pagkasabi ko noon ay ngumiti siya. Ba talaga kapag matanda dapat na susunod ang gusto. Sa kanto ulit ako nagpababa, Mama Mia. Dahil maaga pa at sigurado akong nasa bahay sa mga oras na yun si kuya. Noong akmang bubuksan ko na ang pintuan ay bigla siyang nagsalita. Nasaan yung goodbye kiss ko, baby? Inirapan ko siya pero lumapit siya sa akin. Hahalik sana siya, Mama Mia, at ibibigay ko sana yung aking pisngi, pero bigla niya akong kinabig. Pagkatapos ay nag-French kiss kaming dalawa. Nag-react tuloy ang mga masiselang bahagi ng katawan ko sa klase ng pagkakahalik niya sa akin. Sumilip pa siya sa bra ko, Mama Mia, na para bang gusto din niya na mag-goodbye kiss doon. Naglakad na ako papasok sa daan namin. Pagdating ko sa gate namin, pagpasok ko ay sinundan pala ako ng matandang si Sandro. Dumaan siya sa harapan mismo ng aming gate. Siguro naninigurado na papasok ako sa loob ng bahay. Hindi nga ako nakagala mula Friday hanggang weekend dahil maagang-maagang umuwi si Daddy. Nag-celebrate din kami sa aming awarding sa intramurals with family. Actually, Mama Mia, happy family naman kami. Hindi ko alam until now kung patuloy pa rin ba si Daddy sa kalokohang ginagawa niya. Kumain kami sa labas with family, kasama si ate at yung asawa din niya. Wala pang anak ang ate ko. Mama Mia, medyo naalarma na ang ate ko dahil
wala pa silang anak at medyo tumatanda na raw siya. Tapos biglang nag-text sa akin itong si Sandro habang kasama ko ang pamilya ko. Gusto daw niyang magbigay ng flowers pero hindi ako pumayag kasi for sure mag-e-interrogate sa akin ang kuya at daddy kung bakit may pa-flowers na maghahatid sa bahay. Pero dahil nga in-invite ng pamilya ko yung dalawa kong best friend Mama Mia, ang sabi nila ay mag-celebrate daw kami. So ayun, pagkatapos ng dinner ay umuwi na kami at umuwi na rin si Jai at si Jo sa kanila. Pero may usapan kami, Mama Mia. Kaya tumakas na naman ang lola ninyo nung gabi na at alam kong tulog na si Daddy. Automatic na yan yung pag-akyat sa bintana. 10 p.m. nung tumakas ako sa bahay. Ewan ko ba talaga, hindi talaga napipirmi itong paa ko. Lalo na ayaw kong nabe-behind sa happenings ng mga kaibigan ko. Nung makita ako ng dalawa kong best friends ay tumatalon-talon sila dahil nakatakas daw ako. At since hindi pa ako nakapagpaganda, sa CR muna kami tatlo sa loob ng bar. Doon nila ako pinaganda para naman nakaka-aura. Backless ang suot ko at high waist na short. Nag-ponytail din ako ng buhok ko. But since wala kaming banker, beer lang tsaka KKB naman talaga kaming tatlo. Pero Mama Mia, matapos ang 2 bucket na aming in-order ay may mga dumating na mga donations mula sa ibang mga lalaki sa kabilang table. Masayang-masaya kami kasi blessings yun na dumating sa amin. Yung cellphone ko ay naka-silent, Mama Mia. Kasi yung boyfriend ko, lagi pa rin niya akong iniinis at tawag ng tawag pa rin siya sa akin. Hindi talaga ako nag-attempt na mag-reply sa mga text niya o sumagot sa mga tawag niya mula nung sinaktan niya ako ng pisikal. So ayun, sumasayaw-sayaw na naman kami sa dance floor at binigyan namin ng magandang show yung mga nanonood doon, lalong-lalo na yung mga lalaking nagbigay sa amin ng grasya. Hanggang sa lumapit na nga yung mga lalaki at nakikipagsayaw sa amin. Syempre, sayaw lang naman, walang mawawala, di ba? Kaya ayon, sinayawan din namin sila. Yung medyo malalanding sayaw. Alam kong gustong-gusto yon ng mga lalaki. Kami namang tatlo ay tatawa-tawa lamang hanggang sa bumalik na kami sa table namin. Patuloy kami sa pagtagay nung biglang may lumapit na waiter sa akin at binulungan nako. Miss, tignan mo raw yung cellphone mo, sabi ni Sir Sandro. Nanlaki ang mga mata ko, Mama Mia. Hindi naman ako nag-text sa kanya kanina. Nalalabas ako. Ang totoo niyan ay nag-good night ako sa kanya dahil matutulog na ako. Kinakabahan ako noon at dali-dali kong tinignan ang cellphone ko. Nasaan ka? Lumabas ka raw ng bahay niyo kanina. Baby, lumabas ka dyan. Lalabas ka ba o pupuntahan kita dyan? Yun ang mga text messages na nabasa ko. Grabe talaga ang taong to, napaka-stalker. Sobra akong kinabahan at binulungan ko sina Jai at Jo na nandun si Sandro sa labas. So tinext na lang ni Jo si Sandro at pinapasok. Nag-text ulit si Sandro sa akin. Lumabas ka dyan, baby, mag-uusap tayo. Pagkatapos sabay na tayong bumalik dyan sa loob. So ayun, nagpaalam ako sa mga kaibigan ko at nilabas ko na lang siya. Pasok ka diretso sa sasakyan. Text niya nung makita na niya siguro akong palabas ng bar. Pagpasok ko sa kanyang sasakyan ay magkabilaan ng kanyang kilay at halos galit na siya. So ano, enjoy na enjoy ka? Kinakabahan ako pero hindi ako nagpasindak. Sino ba siya para sindakin niya ako ng ganito? Syempre nag-enjoy kasi nga nakalabas. Alam mo, ako, lagi akong namimilit sa'yo na samahan mo akong gumala.
Pero ang dami-dami mong rason. Pero kapag ganito, landian, ay, mabilis ka pa sa 4:00. Ewan ko sa'yo, baby. Napaka-stalker mo. Ano ka ba? Mama Mia, bigla niya akong hinila at siniil ng halik. Siyempre, magpapatalo ba tayo? Hindi, di ba? Kaya hinalikan ko rin siya pabalik. Kasi nga, masarap siyang humalik. Pinaramdam ko rin sa kanya na masarap din akong humalik. Hanggang sa naging napakabilis ng mga kamay niya at tinanggal niya ang suot kong backless. Nung mga panahon na yun ay nagpatianod na naman ako sa kiliti na nararamdaman ko. Ewan ko, ganito siguro talaga kapag mas matanda sa'yo. Mas magaling. Sinipsip na naman niya lahat ng balat na madaanan ng kaniyang labi. Ako naman ay napapaigtad, Mama Mia, sa sobrang sarap na kaniyang pinaparamdam sa akin. Hindi na nga ako nakapagpigil at umuungol na ako habang tinatawag ko ang pangalan niya. Pagkatapos noon ay binalik niya ang kaniyang labi sa aking labi. Pagkatapos niyang pinutol ang halik namin ay nagtanong siya sa akin. Ano? Lolokohin mo pa ba ako, baby? Anong lolokohin? Halika na, inaantay na nila tayo sa loob. Alam mo, baby, nakakagalit ka. Ang sarap na sana ng paghiga ko kanina sa kama tapos may nag-report sa akin na lumabas ka raw sa inyo. Pinasundan kita sa kanya? Bakit ba kailangan mong magsinungaling? Pwede naman kitang samahan kung gusto mong gumala o gusto mong uminom. Ewan ko sa'yo, bakit mo ba ako pinapabantayan, ha? Ano ba kita? Nababantayan kita dahil alam kong sinungaling ka. Sinabi ko sa'yo, 'di ba? Hindi ka na makakawala sa akin. Sabi niya sa akin sabay kindat. Ewan ko sa'yo, sabi ko habang pinipilit ayusin ang suot ko. Ako na magsusuot dyan. Alam mo, kita mo nga yung suot mo, halos lumabas na yung mga kaluluwa mo dyan. Tignan mo nga tong likod mo. Napakakinis. Pagkatapos ay hinarap niya ako sa kanya at hinalikan. Mama Mia, agad ko namang kinagat ang pang-ibaba niyang labi at nag-init na naman siya. Pero bago pa mas lumalim ang lahat, ay pinigilan ko na siya at pumasok na kami sa loob ng bar. Siyempre, siya naman ang gumastos ulit sa pag-inom namin. Pero Mama Mia, hindi na kami sumayaw sa dance floor dahil ayaw ni Sandro. Matanda talaga. KJ na, kumbaga. Diyan na lang kami sumasayaw-sayaw at umiindak-indak sa tabi ng table namin. Si Sandro naman ay hindi mahiwalay sa akin. Hawak ng hawak sa bewang ko. Baka natatakot na matanggal yung pagkakabuhol ng suot kong backless na top. Tapos, para mas lalo siyang inisin, ay sinasayaw-sayawan ko siya sa harap niya. 2 a.m. umuwi na kami. Hindi pa naman kami masyadong lasing, pero may tama na kami ng alak. Hinatid na kami ni Sandro. Bago ako hinatid ni Sandro, ay tumigil muna kami sa may gilid ng daan at syempre, dun na naman niya ako minukbang, Mama Mia. Minukbang na naman niya ang baby girl niya. Yun bang mukbang pa lang ay abot hanggang alapaap ka na. This time, halatang halata ko na parang gustong gusto nang i-all the way ni Sandro ang nangyayari sa aming dalawa. Pero sabi niya, wag na muna daw dahil hindi ko pa raw hinihiwalayan ang boyfriend ko. Kaya ayun, nakontento siya sa mga cocomelon ko at sa paghawak-hawak ng buo kong katawan. Well, kontento naman din ako sa ganun kasi na-e-enjoy ko naman ang ginagawa niya. Ang totoo niyan, Mama Mia, nakakahiyaman pero nahawakan ko na po ang nasa loob ng kanyang jeans. At alam ko, base sa panonood ko ng mga malalaswang videos at movies, na Dax yun. Gusto mo bang hawakan? Sabi niya. Ako naman, dahil medyo naku-curious, ay ang ginawa ko, tinanggal ko sa pagkakabutones ang jeans niya. Mama Mia, dun kami
Certified talaga nakita ko na Dax. Pero syempre, wala pang nangyayari sa amin ng all the way. Kasi ayaw nga niya hanggat hindi ko pa raw tuluyang hinihiwalayan ang boyfriend ko. Ako naman sa mga panahon na yon, hindi ako sigurado kung nade-disappoint ba ako o madidisappoint ba ako dahil hindi kami nag-go all the way o ipagpapasalamat ko kasi hindi pa kami nag-go all the way. Ang akin lang ay ine-enjoy ko na lamang ang nangyayari sa pagitan namin. Ine-enjoy ko ang aming halikan, haplusan, at kung ano-ano pa. Mama Mia, nasa gilid kami ng daan at gumagawa ng milagro. Ang gusto ko sana noon ay mapagtagumpayan na may maipalabas mula sa kanya. Moan na ng moan si Sandro noon habang ako naman ay pinagpapala na ang isang malaking ahas na aking nailabas. Pero habang ginagawa ko yon ay naghahalikan pa rin kami. Mama Mia, noong mga panahon na yon, pakiramdam ko ay napakagaling ko. Siyempre, dahil yun sa natutunan ko dun sa mga nakikita ko sa mga palabas na pinagtitripan naming panoorin ng dalawa kong best friends. Hanggang sa ako naman ang pinagpala niya. Grabe, napakagaling niya. Siyempre, Mama Mia, bukod sa magaling siya, ay nakakainganyo din talaga ang mga sinasabi niya sa akin. Sinabi niyang maganda ako, sinabi niyang ako ang pinakamagandang babaeng nakita niya at hindi raw siya magsasawa sa akin. Siyempre dahil nga sa pinaparamdam sa akin ni Sandro ay binabalik ko din sa kanya ang pakiramdam na yon. Hanggang sa tuluyan na nga na natupok si Sandro sa apoy. First time ko pong nakita kung papaano po makadating sa rurok ng ligaya ang isang lalaki. Well, nakakakita naman ako sa palabas pero first time talaga yun na live. Pagkatapos noon ay sinabi niya sa akin na dapat hiwalayan ko na raw ang boyfriend ko para tuloy-tuloy na raw ang ligaya naming dalawa. Hinatid na niya ako nung matapos kami sa ginagawa namin. Mga almost 3 a.m. na yon. Siyempre sa kanto ulit ako nagpahatid. Tapos hinabihan ko siya na wag nang pumasok sa amin para i-check kung nakapasok na ba talaga ako. Tumango lamang siya, Mama Mia, pero ang totoo, yun ay sinabi ko para hindi niya ako makita na umaakyat sa bakod namin. Nakakahiya kapag nakita niyang umaakyat ako doon. Pero yung baliw, hindi naman ako pinakinggan at hindi tinupad ang aming usapan. Dumaan pa rin talaga siya sa bahay at binuksan pa niya ang window ng kanyang sasakyan at tumatawa nung nakita na nga niya kung nahihirapang umaakyat sa bakod at sa gate namin. Napamura pa ako noon. Sobrang nakakahiya. Minus 6 point talaga yon. Dahan-dahan lang, Mama Mia, ang ginawa kong mga steps hanggang sa binuksan ko na ang bintana sa kwarto ko at doon naman ako umakyat para makapasok. Ayan, sige, takas pa, ikaw tuloy ang nahirapan ngayon. At nag-text si Sandro, Baby, ang galing mo pala talagang umakyat. Kaya dahil yan sa pagiging gala mo, mag-ingat ka pa uwi, baliw, sabi ko. Mama Mia, napaka-smooth lang ng landian namin ni Sandro. Lagi din siyang nag-a-update at nagte-text sa akin. Yung lalaki kong walang kwenta, ay tinext ko na siya at sinabi kong makikipaghiwalay na ako sa kanya. Pero nag-text siya sa akin at gusto niya personal raw naming gawin ang aming paghihiwalay. Dahil personal daw naman na naging kami. Kaya ayon, nagkasundo kami na magkikita kami for the next weekend. Grabe talaga ang paghingi niya sa akin ng sorry during weekdays. Pero hindi ako pumayag, Mama Mia. Hindi ako nagpadala. Unang-una sa lahat, hindi siya kasing sarap ni Sandro.
Pangalawa, tama naman ang mga kaibigan ko. Walang kwentang lalaki siya kung nananakit siya. Kaya ayun, balik na rin naman kami at nagpa-practicum. Since hinahatid sundo ako ng kuya ko ay hindi talaga makasingit si Sandro sa pagsundo sa akin. Kasi nga, ang gusto sana niya noon ay siyang maghahatid sundo sa akin, kaya lang wala kaming magagawa dahil kuya ko yon. Hanggang sa text at tawag na lang ang way of landian naming dalawa. Pero nagugulat talaga ako kay Sandro, Mama Mia. Totoo ang sinabi ko na stalker siya dahil lagi niyang alam kung nasaan ako. Alam na alam niya ang mga whereabouts ko. Minsan ka ay magte-text siya bigla ng ang sexy ko raw sa suot kong OJT uniform. Para raw akong teacher. Kagalang-galang daw akong tignan at hindi halata na marami akong kalokohan. Baliw talaga tong taong to at napaka-stalker din talaga. Hanggang sa nagsabado na, araw na ng pagtutuos namin ng boyfriend ko. Nagpaalam ako sa mami ko at sabi ko makiki-birthday lang ako kina Jai. Buti na lang at hindi na uwi si daddy at si kuya ay may rides nung araw na yon. So malaya akong makakagala at makakaalis. Hindi ako nag-text kay Sandro since busy rin siya sa araw na yon. Nakipagkita ako dun kay Derek, Mama Mia. Pinagbigyan ko siya sa gusto niya na kumain muna kami sa labas at dun kami mag-uusap. Pumunta kami sa isang park pagkatapos naming kumain. Na-guilty din naman talaga ako sa kanya, Mama Mia. Kasi kahit na sinaktan niya ako physically, pero magaganda naman at mabubuti naman ang mga memories naming dalawa ni Derek noon. Sobra lang talaga siya sa pagiging seloso niya. Gentleman din naman siya, Mama Mia. Umabot nga kami ng 5 months na hindi siya nag-a-attempt na galawin ako. Hanggang kissing scene lang talaga kaming dalawa. Though hindi niya alam na mas malalim pa doon ang kabaliwang ginagawa ko. At syempre, hindi niya alam na lasinggera ako. Pero kahit na lasinggera ako ay mabait naman ako, Mama Mia. Nanging si Sandro lang talaga ang nakakawala ng bait ko. Ewan ko ba tong matandang to? Kahit kasama ko yung boyfriend ko at kausap ko, ay pumapasok pa rin siya sa utak ko. Hindi ako naglabas ng cellphone since yung boyfriend ko nga ay napakasiloso. Nakakatakot din, Mama Mia, na baka biglang tumawag itong si Sandro na magkasama kaming dalawa ni Derek. Nag-uusap kami ni Derek sa park. Medyo tahimik doon at dumidilim na nung mga panahon na yon. Tapusin na natin to, Derek. Bigyan mo naman ako ng second chance, please. Sorry, pero ayoko na. Natatakot na ako kung ano ang susunod mong pwedeng gawin. Natatakot na ako makisama sa'yo. Pero at least for this last time, gusto kong maghiwalay tayong dalawa na maayos. Please, hindi na yun mauulit. Hindi na mauulit ang nangyari. Nagselos lang talaga ako. Kaya nga yung selos mo, yung pagiging seloso mo na wala sa lugar. Hanggang sa unti-unti na naman siyang nagagalit, Mama Mia. Pilit kong pinapakalma ang usapan naming dalawa pero parang natitrigger ko talaga ang galit niya. So sinabi kong uuwi na ako pero bigla niyang hinawakan ang braso ko. Hinawakan niya yun ng pagkalakas-lakas para wag akong umalis. Derek, ano ba? Nasasaktan ako. Pero hinila niya ako dahil ayaw niyang umalis ako. Kaya ayun, dahil nga medyo tahimik na doon at dumidilim na, ay natakot talaga ako, Mama Mia. Baka saktan niya ako ulit at baka this time, mas malala na ang gawin niya sa akin. Walang maghihiwalay. Hindi tayo maghihiwalay. Hinawakan ko ang braso kong hawak-hawak niya dahil nasasaktan na ako. Derek, ayoko na. Bitawan mo na ako, uuwi na ako. Naghilahan kami noon sa braso ko, Mama Mia, dahil gusto ko nang umalis, pero malakas siya. Mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa braso ko. Mama Mia,
Binitawan na niya ako nung umiyak na ako. Pagkatapos ay tinulak ko siya. Pero pagkatapos ko siyang tinulak ay bigla niya akong sinampal ng pagkalakas-lakas. Minura ko siya at minura din niya ako. Susubukan pa sana niya akong hilahin, Mama Mia, pero biglang may nag-headlight sa amin na isang sasakyan. Kaya ayun, hindi natuloy ang paghila ni Derek sa akin. Pagkatapos may nagsalita na pagkalakas-lakas na akala mo'y Diyos na dumadagungdong ang boses. Kinabahan talaga ako dahil kilalang kilala ko ang boses na yon. Sakay na, Precious! Mama Mia, parang humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko nung marinig ko ang boses niya. Kasi bukod sa napakalalim niyang boses ay halata sa boses na yon na galit na siya. Kaya mas lalo akong kinabahan. Nagtanong si Derek sa akin kung sino yon. Ang naging sagot ko, tito ko. Pagkatapos ay dali-dali akong naglakad papunta sa sasakyan ni Sandro. Dali-dali akong pumasok sa loob. Tinignan ako ni Sandro, Mama Mia. Tinignan ko si Sandro pero straight lang ang paningin niya. Galit na galit ang mukha niya. Pagkatapos ay hinahampas-hampas pa niya ang manubela niya. Hanggang sa dahan-dahan na nga niyang pinatakbo ang kanyang sasakyan. May traffic light kaya natigil kami. Mas lalo siyang nagalit. As in, galit na galit talaga ang mukha niya. Lumingon siya sa akin at tinignan niya ako ng masama. Walang sali-salita. Pagkatapos nag-ring ang cellphone niyang di keypad. Ewan ko ba tong engineer na to? Engineer nga pero keypad naman yung cellphone. Sinagot niya yung tawag. Kayo nang bahala dyan. Huwag niyo na lang pasobrahan at baka mamatay yan. Bata pa. Kinabahan ako nun, Mama Mia. Baka si Derek ang pinag-uusapan nila ng kanyang kausap sa cellphone. Ano yun, Sandro? Pero hindi niya ako pinansin. Ano yun? Bakit may mga ganun ka? Si Derek ba ang pinag-uusapan ninyo? Bakit kailangan dumating sa ganyan? Sandro! Mama Mia, nagalit at nag-guilty ako dahil baka magkasala pa ako o kung anong mangyari kay Derek. Manahimik ka, Bi. Galit ako, ha? Galit ako dahil pakiramdam ko, mas kinakampihan mo pa yung lalaking yon. Pinapakita mo lang talaga sa akin na mahal mo yung baliw na yun eh. Nababaliw ka na ba, ha? Ano bang mahal? Ayokong magkasala ka. Gusto ko lang magtanda siya. Bakit parang alalang-alala ka dyan? Tignan mo nga yung ginawa niya sa'yo, oh. Ewan ko sa'yo, Sandro. Ayokong magkasala ka, kaya itigil mo na yan kung ano man yan. Umiyak na ako nung time na to, Mama Mia. Kinakabahan na ako sa posibleng mangyari. Oh, bakit ka umiiyak-iyak dyan? Ba't may paiyak-iyak ka dyan, ha? Halatang halata talaga na mahal mo yung lalaking yun, ano? Kasi umiiyak ka eh. Gusto mo ba tapusin ko na lang talaga ang buhay ng lalaking yun? Wala din namang kwenta yun. Nananakit ng babae. Sige, ulit-ulitin mo pa yung mahal-mahal na yan. Para kang baliw. Hiniwalayan ko na nga, di ba? Natakot lang ako na baka magkasala ka. Baka kung anong mangyari sa kanya tapos ituro ka bilang mastermind, makulong ka. Masira pa ang buhay mo. Baliw ka ba? Sobra na ang iyak ko nung mga panahon na to, Mama Mia, dahil takot na talaga ako. O matapang ako, maarte ako, malandi ako, pero hindi naman ako sanay sa ganoong klaseng buhay, Mama Mia. Then, wag ka nang umiiyak dyan. Wag kang mag-alala. Hindi naman yun masosobrahan. Ang gusto ko lang naman ay bigyan ng leksyon ng lalaking yun. Kasi hindi maganda yung ginagawa niya sa'yo. Oo nga, kung maghiwalay kayo, alam ko naman na gagawin din niya yun sa susunod niyang girlfriend. Kaya mas mabuti pagtandain para wala nang iba pang mabiktima. Mama Mia, ewan ko nung mga panahon na yon. Takot na takot ako. Hindi ko alam. Sana pala sinabi ko na lang kay Sandro na makikipagkita ako kay Derek nung araw na yon.
At sana pala, hindi ako nakipag-usap kay Derek dun sa mga lugar na madilim. Sobrang trauma ang inabot ko kay Derek. Hindi po ako sanay na pinagbubuhatan ng kamay. Kahit napaka-rebelde ko, kahit na sinasagad ko ang galit at inis ng daddy at kuya ko sa akin, kailanman ay hindi nila ako napagbuhatan ng kamay. Kahit konting gasgas man lang sa katawan ko. Hindi kasi kami mahilig sa ganong pisikalan, Mama Mia. Hanggang salita lang naman ng daddy at ang kuya ko, hanggang sermon na nakakarindi ng utak. Kaya naman natakot talaga ako noon kay Derek. Ang totoo niyan, kahit hindi pa dumating si Sandro sa buhay ko, kahit hindi ko pa siya nakita ulit, balak ko naman talaga nang hiwalayan si Derek nung unang beses pa lang niya akong saktan. Kaya lang, Mama Mia, mas nakakatakot ngayon. Kasi ini-involve ni Sandro ang sarili niya. Sigurado ka ba talaga na walang mangyayaring masama kay Derek? Ano ba? Concern ka pa talaga sa lalaking yun, ha? Paulit-ulit, nakakainis na, mas lalong nakakagalit. Hindi nga pasosobrahan. Bibigyan lang ng leksyon para magtanda. Anong gusto mo? Pakulong natin. Hindi mo naman magawang pakulong, 'di ba? Kasi hindi alam ng mga magulang mo na may karelasyon ka. Mama Mia, dahil sa sinabi niyang yun ay naisip kong tama din naman si Sandro. Kailangan din naman na matigil ang ganung ugali ni Derek. Kasi kung hindi sa akin, alam kong gagawin niya ulit yon sa ibang babae. Naku naman, grabe naman kwento ito. Grabe naman si Sandro, Knight in Shining Armor. Habang hinihila ka, habang hinahawakan ng mahigpit ang iyong braso, tapos may biglang headlight na, 'di ba? Pinapaandar. Grabe naman 'yon, parang eksena sa pelikula. Charot lang. Yes, may part 3 pa ito. Yes, bukas, Saturday. Saturday. Bukas ang part 3 at last part. Yes. Totoong last part ng kwento nitong si Precious at ni Sandro. Kayo ba, ayos lang sa'yo or ayos lang sa inyo na 10 years mahigit yung age gap ninyo ng lalaki? Totoo ba yun? Na kapag mas matanda raw yung lalaki ay mas naaalagaan ka? Tunay bang ganun? O kapag mas matanda o malayo ang agwat ng edad ninyo, magkakaroon kayo ng napakaraming conflict? Ano ba talaga ang katotohanan? Anyways, malalaman natin bukas kung magkakatuluyan ba itong si Sandro at itong ating Precious na letter sender. So kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, please do not hesitate to like and share this video. Like and share nyo naman sa iyong mga kaibigan, mga kasamaan sa trabaho, mga friends and everything, 'di ba? Pagkatapos, paki-subscribe na rin nitong ating channel. I-click nyo ang notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron tayong video at uploads dito sa channel natin. Kung may sarili din kayong kwento, please do not hesitate to share that to us. Type nyo lang, tapos email nyo lamang. Ayan, dyan sa baba sa may blue line. Email your story at mamamiacdo0317@gmail.com. May nagtanong sa akin, paano raw ba mag-share ng story? Kung hindi nyo po alam kung paano mag-narrate ng story, pwede pong naka-bullet form, pwede pong parang naka-outline yung mga pangyayari, tapos ako na ang magdugtong-dugtong, and then ibabalik ko sa inyo, pababasa ko kung ayos ba yung pagkakagawa namin o pagkakadugtong-dugtong namin ng mga pangyayari sa buhay nyo, okay? So, don't be intimidated. Magsulat kayo ng kwento nyo. Isulat nyo lang lahat ng naaalala ninyo, lahat ng nararamdaman ninyo dati. Sulat nyo lang lahat yan. Kami na pong bahalang mag-edit. Pero bago pa namin i-ere, ipapakita naman namin sa inyo ulit kung ayos ba yun, kung tama ba ang pagkakasunod o pagkakakwento. Maraming salamat po sa inyo. Huwag niyong kalimutan na meron po tayong ibang mga social media accounts kahit na wala pang update ang mga yon, paki-follow na lang at baka sa susunod may maisip tayong content doon sa ating Facebook, Threads, Instagram at TikTok.
Ayun, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro po. Maraming salamat kahit wala tayong video ay umabot kayo dito sa puntong ito ng ating kwento. Paki-comment down below kung taga saan kayo, kung matignan natin kung hanggang saan ang inabot ng ating video. So comment dyan sa baba. Maraming salamat po ulit. Ako ang nag-iisa ninyong tagapaghatid ng kwento, ang inyong one and only Mama Mia. Hanggang sa susunod nating pagsasama, hanggang sa finale ng kwento ni Precious. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Paalam and enjoy the rest of your day.